Sinisira na nga ni Jowa yung sofa namin, kaya lang umalis na nga muna siya kasi nga tumawag ng mama ko, may sunog nga malapit sa kanila at nakita niya nga yung usok dito sa amin. Kaya hindi niya nga natapos yung kanyang ginagawa para naman nga po makatulong siya doon. Bago yun kumarites ito at naisip ko nga ayusin itong mga nakalagay dito na basahan, bedsheet, kortina. Magpantay-pantay nga po yung pagkakalagay niya at hindi magulo tingnan. Ito palang lagayan namin ng mga kortina, patapon lang yan, ni-recycle lang ni Jowa at inayos niya ng kaunti. May potential pa kasi na pwedeng lagyan ng mga kortina kagaya nitong mga basahan. Hindi lang talaga yung mga kortina nakalagay nga po yan sa ziplock, kaya hindi rin talaga siya naalikabukan nung may ginagawa nga dito sa taas. Nga nung nang masilya at nagpalitada, maalikabok din talaga. Ito nga rin nakalagay yung mga bag na hindi na kailangan pero pwede pa. Kun na nga rin po yung mga bag na mga sira na. Pero pa nga dito na hindi na sa uli si Kuya Zian, kaya ayan nilagay ko sa bag para naman nga po pagpasukan maibalik niya. So alam nyo ba, pinagod ko lang yung sarili ko dyan kumarites kasi nga pagkatapos kong ayusin iyan, naisip ko iakyat na lang dun sa taas. Para nga po yung drawer ko ay mailagay dito. Sabi ko nga sa inyo na malawak yung pagkakagawa nila doon sa taas ng kanilang loft bed. So, ito naman nga po ay yung mga ginagamit ko sa pagla-live. Yung mga nare-receive ko ng free sample, nilagay ko sa karton para hindi maalikabukan, kaya ayan na alikabukan pa din. Ano naman talaga pag may ginagawa sa bahay, yung alikabok at saka yung dumi talaga yung magiging kalaban mo. Dahil maglalagay nga kami ng linoleum dito kumarites, dahil nung nakaraan pa naman may nabili kami para naman nga po hindi sayang iyon. Kailangan munang ayusin ito at tanggalin dito para naman nga po maalwalisan ng maayos. So ako lang pala muna yung gumagawa dyan dahil si Jowa nga ay naliligo pa, kakatapos lang din kasi niyang maglaba. Hanger niya na nga rin po yung mga nilabhan niya. Ito pwedeng i-dispose kumarites kasi ginagamit ko nga ito pag nagla-live ako sa Shopee. Pero ilang buwan na nga rin po ako nagla-live, pero hindi natin pwedeng i-dispose ito dahil gamit ito sa ating trabaho. Dito nga ako kumikita kumarites, kaya importante na kailangan ko talagang gumawa ng working space. Kung makikita nyo nga dyan kumarites, sobrang alikabok talaga niyan. Kaya buti na nga lang talaga at hindi pa ako naliligo. Ayan, at nandyan nga rin po yung gitara ni Kuya Sia, naisip kong iakyat na lang doon sa higaan nila. Alat pa siyang tingnan kasi hindi pa nga nakaayos yung mga gamit, pero pag naiayos ko na yan at nai-arrange ay maganda na nga rin po siyang tingnan. Pero sa ngayon ay kailangan ko munang tanggalin itong mga ito dito para naman nga po makapaglagay kami ng floor mat o linoleum. So ayan, naputol nga po yung ginagawa kong pag-ayos dyan kasi naisip ko nga natanggalin na lang doon yung mga nakalagay na bag at iakyat na nga lang po sa taas para naman nga po mas lumuwag pa dito sa baba. O diba, sinayang ko lang yung pagod ko kanina, pero okay lang yun. Ang mahalaga nga po ay lumuwag dito sa baba. Kung bata lang naman kasi sila doon sa taas tapos malawak yung higaan nila, kaya kasya nga rin po ito sa gilid lang naman ilalagay. Buhatin na nga lang sana ni Jowa ng buo kaso mabigat nga daw sabi niya, kaya sabi ko sige tanggalin niya na lang at ibabalik ko na lang din ulit ng maayos. Hindi naman sobrang baba kasi itong loft bed namin kumarites, kahit papaano may space talaga dito. Ito din talaga yung disadvantage nating mga nanay, sa hilig natin mag-order ng mga bedsheet, pati na nga rin po yung mga basahan na terno-terno. Akala mo nagkaroon nga kami ng third floor dito kumarites kasi matibay nga rin po iyan. Hindi na nga lang talaga sariling tao lang naman namin yung gumagawa dito sa bahay namin, kaya naman talaga wala kaming binabayang labor or di kaya skill. Vacuum ko na nga lang din po yung mga alikabok na natira doon sa lagayan. Itong ginagamit ko nga pong vacuum ay matagal na to sa akin, regalo pa to sa akin ng isa kong followers. Sa totoo lang, sa materialis pa lang ay mahal na talaga. Yung plywood pala na ginamit dyan ni Jowa ay 3/4. Marine plywood nga po yung tawag dyan. Yung tubular naman ay 1/2 nga yung ginamit niya. O diba mas maluwag na nga rin pong tingnan nung inakyat na nga po yung nakalagay dyan. Bihira lang naman kasi ako may kuhain dyan, kaya okay lang kahit akyat siya sa taas. O di syempre kailangan ko na naman ngang ayusin at i-arrange pagkatapos nga pong iakyat iyan. Papagawa din pa pala ako ng isa pang kamedit dun sa taas. Kaya ko nga kay Jowa iakyat niya yung mga damit na natira na hindi pa nga po naliligpit. Isahan ko na nga po ng ayos dito. Buti na nga lang talaga at walang mga pasok, kaya naman ito tuloy-tuloy nga po yung ginagawa namin. So after naman dito ay doon naman nga po sa baba. Muna nakalagay yung damitan ko, tapos ayan pinapalipat ko na nga po doon sa ilalim. Di-dispose ko rin naman itong lagayan ko nga ng damitan ko marites kasi magpapagawa nga po ako sa kanya ng drawer. So ito na nga po yung sofa at ipapasira ko na nga yan kay Jowa. Excited na ako ipakita sa inyo kumarites pag once na naitapon ko na itong sofa. So ayan yung iba ko nga pong mga gamit ay nilagay ko dito sa ibabaw ng drawer. Ako naman nga po nilalagay ko na nga po sa plastic yung mga basura na kakalat. Ito pala yung in-order namin dati na lamesa at nakalagay nga po ito sa baba. Yung 4 na upuan, pero hindi ko na nga po nirecommend iyan kumarites kahit maganda. Yung pinakaupuan niya kasi ang bilis masira. Hindi nga po umabot ng 1 taon, nagkakandabali nga po yung kanyang pinakabakal. Natira pa namang upuan kumarites at 2 peraso na nga po iyon, at yun naman ay gagamitin pa namin. Pero parang display na lang din siya kasi hindi talaga siya pwedeng maupuan dahil talaga namang masisira. Pisahan na
ngang sirain ni Jowa yung pinaka-sofa. Hindi na kasi kayang ilabas ito or ibaba kasi nga meron na nga pong mga pintuan yung bahay namin. Nung inakyat kasi ito ay wala pang mga pintuan at bintana. Sobrang laki nito ay hindi na talaga kasyang ibaba. Choice para nga po ma-dispose, kailangan na lang talaga sirain. Napansin ko pala yung pinakasandigan ng upuan dyan ay maganda pa. Tapos kulay puti pa yung pinakalaman. Sabi ko nga pwede nga pong iyon gawing unan. Kaya kumuha nga po ako ng unan at nilagay ko nga po yung mga yun kasi puti pa talaga siya. So din kasi talaga yata yung mga unan na ginagamit para hindi mag-impis. Ligay lang din kasi sa amin ito kumarites at medyo matagal na to sa amin pero hindi talaga nag-impis yung pinakasandigan niya. Kaya yan kinuha ko nga at ginawa ko ring unan. Ito nga po may mga unan ako na nag-impis. Yun nga po ang naisip ko ay i-refill na lang ito doon. Pero habang busy pa ito na nga muna yung gagawin ko tapos yung iba ay ilalagay ko sa plastic para hindi sayang. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless. Dahil hindi na nga ito natapos ni Jowa at pumunta nga siya sa bahay ng parents ko. Bukas ulit ang update kung ano na nga po yung itsura dito sa taas namin.